Mga idol at kabayan, breaking news! China nakawaan ng video ang makapal at maitim na usok na nagmumula sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Wala pang impormasyong inilabas ang Armed Forces of the Philippines kung ano ang sanhi ng makapal at maitim na usok sa isa sa mga detachment ng Pilipinas. Ayon sa China, nakuhaan nila ito noong ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan. Dagdag pa ng China, ito daw ay makakasira sa kapaligiran at sa ecosystem ng Ayungin Shoal. Aba kung pagsira sa kalikasan, China ang number 1. 30 ektarya o mahigit pa ang kanilang sinira sa West Philippine Sea para lamang sila ay makapagpatayo ng mga artipisyal na isla at ginawang military base pa. Ang paghuli sa mga taklobo at mga pawikan ng iligal sa West Philippine Sea at marami pang iba. Aircraft carrier ng Amerika dala ang mahigit sa 50 mga fighter jets dumaong sa South Korea matapos maglunsad ang North Korea ng kanilang missiles. Ganito ang pwersang dala ng US Navy, di tulad ng mga aircraft carrier ng China na iilang eroplano lamang ang dala, pero ang yayabang nila. Maging sa Middle East nag-flex ng muscle ang dalawang B-52 bombers at mga F-15E Strike Eagle upang ipaalala sa mga kalaban ang lakas ng Amerika sa gitnang silangan. Armed Forces of the Philippines ikinatawa ang pag-exam ng Amerika sa Pilipinas para sa bilyong-bilyong pesong US military aid. China state media ay pinakita na ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal ay nagbubuga ng makapal at maitim na usok. Ayon sa China, kanilang nakita ang makapal na usok mula sa barkong militar na isinadsa ng Pilipinas sa Rain Jiao, kung kanilang tawagin, o Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang videong ito ay ayon sa China state media ay kanilang nakuha noong ika-28 ng Pebrero ng taong ito. Gustong ipahiwatig ng China na ang ginagawa ng mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa loob ng BRP Sierra Madre LS-57 ay nakakasira sa kapaligiran ng Ayungin Shoal. Sa madaling salita mga kabayan, binabantayan ng China ang bawat kilos ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinusubukang isumbong ng China ang Pilipinas sa international na komunidad para makakalap ito ng suporta. Pero para sa China, huli na ang lahat dahil sa Transparency Initiative ng Pilipinas. Alam na ng mundo kung sino talaga ang banta sa kalikasan, sino ang sumisira ng ecosystem sa Spratly Islands, West Philippine Sea at sa iba pang mga karagatan ng iba't ibang bansa sa mundo. Halimbawa na lamang ang dredging at reclamation o ang paghuhukay at pagtambak ng lupa sa Mischief Reef, Subi Reef at Ferry Cross Reef na ginawang military base pa ng China. Halos 3,000 hektarya ang pinsalang idinulot ng China sa likas na yama na para sana sa mga Pilipino. Ang iligal na paghuli ng maraming mga taklobo at pawika sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Pagtambak ng mga patay na coral sa iba't ibang lokasyon sa West Philippine Sea tulad ng Sabina Shoal, Rusol Reef at Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island. Ang unregulated at illegal fishing na ginagawa ng China sa iba't ibang parte sa mundo. Ito ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit walang kumakagat sa mga propaganda ng Chinese Communist Party. Ayon sa mga observer, ang maitim na usok ay common para sa China tulad ng ibinubuga ng kanilang mga barko at mga eroplanong mandirigma nito. Sa ibang balita naman, matapos magpakuwala ng task farm missile ng North Korea, US aircraft carrier na nasa Japan dumating sa South Korea. Ang US aircraft carrier na USS Carl Vinson dumating sa South Korean port city ng Busan noong linggo bilang pagpapakita ng puwersa laban sa North Korea. Ito ang sinabi ng Republic of Korea. Makikita na ang aircraft carrier ng Amerika ay halos mapuno ng iba't ibang mga fighter jets ng US Navy at US Marines. Nasa mahigit 50 mga FA-18, F-35, Marine Patrol aircraft at helicopter ang sakay ng dambuhalang nuclear-powered aircraft carrier ng Amerika. Hindi pa kasama dito ang iba pang mga jets na nakatago sa loob na bahagi ng USS Carl Vinson. Malayong-malayo talaga sa lakas na meron ang Amerika sa aircraft carrier na ipinagyayabang ng China. Kasama ng USS Carl Vinson aircraft carrier ang guided missile cruiser USS Princeton at USS Tarrant, isang guided missile destroyer. Ito ang kauna-unang pagdaong ng isang US aircraft carrier sa isang port ng South Korea matapos umupo bilang Pangulo si President Donald Trump. Ang pagbisita ay bahagi ng ironclad na pangako ng Estados Unidos sa pinalawig na deterrence upang ipakita ang kahandaan ng alyansang militar sa pagitan ng Seoul at Washington laban sa North Korea. Every opportunity we have to sail together and fly together makes us stronger together. Amerika ay pinakita ang kanilang puwersa sa Middle East. 2 B-52 bombers at F-15E Strike Eagle magkasamang lumipad upang ipakita ang kakayahan ng Amerika sa mga kalaban.
Sa ibang balita naman, China Defense Ministry nagbabala na tigilan na raw ng Pilipinas ang paggawa ng storya patungkol sa nangyari sa isang helicopter ng People's Liberation Army Navy at eroplano ng BFAR. Gusto kasing sabihin ng China na tayo ang mali dahil pumasok daw tayo sa teritoryo nila, pero ang totoo, sila ang illegal na pumasok at nagsagawa ng mapanganib na mga hakbang laban sa Pilipinas. 这件事的真相是非常清楚的，菲方公务机携带大量的媒体，悍然侵入中国黄岩岛领空，挑衅碰瓷儿，并对我正常巡航的海军直升机造成威胁，这是造成双方海空安全风险的根源所在。需要指出的是，违反国际法、侵闯他国领空，才是最大的鲁莽、最本质的不负责任。我们要求菲方立即停止侵权与虚假叙事，与中方相向而行，共同维护南海的和平稳定。 Armed Can Forces we of get the Philippines Malacanang natutuwa reaction sa po pag-exempt on ng the Amerika sa exemption of Pilipinas Philippine para sa security US funding military from aid? the Ikinalulugod ng Armed freeze Forces of the aid, Philippines ang foreign aid tuloy-tuloy na freeze of tulong na US. matatanggap nito sa Of course, Amerika para sa natutuwa po Armed tayo, Forces nagkaroon nga of po the ng Philippines direktiba Modernization ang Program. si US President Trump na 90 days magkakaroon ng i-freeze ang foreign aid. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Tandaan po natin, ito pa ay mula sa pamahalaan po ni dating Pangulo na US President Biden at ito pa rin po ay pinagtibay din po sa panahon po ni President Donald Trump. So masarap po na makatanggap ng ganitong good news at ang suporta po ng US sa atin ay hindi po mapapasubali. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development. This has been planned in advance, so there are already particular programs that higher headquarters has mapped out for this year and even in the years to come. And with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. This will include activities on sea, air, and land, and even our support systems, cyber, and other areas. This is a welcome development on our part, and we are glad to continue. And it also signals basically our strong, long-standing relationship with the U.S. and the Philippines. It has further strengthened the ties between the two countries. On the development or its particular use, we leave it to our top leadership. On the particular acquisition and development of EDCA sites and other programs. Laban Pinas.